Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at samahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, talatang 15. Mga taga-Roma 7:15. Ito ang sinasabi. Alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman. Kaya kung naisin ang mabuti, ngunit hindi ko na nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, ang siyang gusto kong ginagawa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay niyo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo, Panginoon. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na driver na naghahanap buhay sa lansangan. Sila man ay nagdadrive ng pampublikong jeepney, Grab, at iba pa, Panginoon, na ingatan mo sila at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang bagyo at ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang mga hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Sa loob ng ating mga iglesia ngayon, marami ang tumatawag sa kanilang sarili ng mga Kristiyano na ipanganak ng muli, ligtas na, may buhay na walang hanggan, pupunta sa langit, ngunit patuloy na namumuhay ayon sa kagustuhan nila. Sinusunod nila si Jesus paminsan-minsan, ngunit kapag nagkakaproblema, bumabalik sila sa dati nilang gawa. Binibigyang katuwiran nila ay hindi na bali, pangkaraniwang Kristiyano lamang ako. Parang iniisip nila
na ang pagsunod kay Kristo ay para lamang sa tanging grupo ng mga Kristiyano, ang natinatawag na mga disipulo o tapat na mga Kristiyano. Kaya naman pala, maraming iglesia ang mahina at walang sigla. Paano nangyari ito? Bakit maraming tao ang nag-iisip ng ganito? Maaari itong ay dahil sa paraan ng maraming Kristiyano sa pagpapahayag ng kaligtasan. Sa tingin ko, ang ating tradisyonal na paraan ay nagbibigay ng ideya na mura lamang at napakadaling magtamo ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay kaloob na walang bayad mula sa Diyos. Tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Papasukin mo si Jesus sa iyong puso at makakapunta ka sa langit. Totoong lahat ang mga pangungusap na ito. Ngunit kapag tumigil dito ang ating paghahayag ng magandang balita, isang panig lamang ng kaligtasan ang nagpapahiwatig. Ang magiging sentro ng ating mensahe ay ang mga tao. Sa halip na ang Diyos iniisip ng nakikinig, gusto kong magkaroon ng kaligtasan. Gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto kong pumunta sa langit. Kaya tatanggapin ko ang Panginoon. Ang bunga, mga Kristiyano sa pangalan lamang. Kasama sa kaligtasan ang pagtatalaga ng ating sarili sa pagsunod ng buong puso kay Jesucristo. Dapat ito ng pagsunod, tunay na pagbabago sa direksyon ng ating mga buhay. Hayaan ninyong ilarawan ko ito. Kapag nagpakasal ang dalawang tao, nangangako silang mamahalin, pangangalagaan, at igalang ang isa't isa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Pansinin na pagkatapos nilang magsumpaan, magkakaroon ng pagbabago sa direksyon ng kanilang mga buhay. Noon, bawat isa sa kanila ay magkahiwalay na nabubuhay. Binibigyang kasiyahan ang kanilang sarili. Ngayon, itinatalaga nila ang kanilang buhay sa isa't isa na magsasalo sa buhay. Kaya may pagbabago at pagtutuunan o pagtuturuan ng pansin. Tayo'y ikinasal kay Jesucristo bilang mga Kristiyano. Bago tayo naging Kristiyano, sinusunod natin ang mga sarili natin naisin, namuhay ayon sa gusto natin. Ngunit ang buhay na ayon sa hawak ni Satanas at ang ating makasalanang likas, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusukluman ko ang siya kong ginagawa. Maaring nais nating makawala sa ating pagkaalipin, ngunit hindi natin mapagtagumpayan ang kapangyarihan ng kasalanan.
tayo'y nahiwalay sa Diyos. Ngunit dahil mahal tayo ng Diyos, si Jesucristo ang nagbayad ng kaparusahan, kamatayan para sa atin at namatay para sa atin. Nang ipahayag natin ang ating mga kasalanan at tinanggap ang kanyang ginawa para sa atin, ipinagkasundo na tayo sa Diyos, sa Kanya. Ayon sa Kolosas 1:21 hanggang 23. Kalakip ng pagtanggap natin kay Jesucristo sa ating buhay ay ang pagtatalaga na susundin natin siya ng walang kondisyon. Ibig sabihin, tinatanggap natin siya hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi Panginoon natin. Si Jesus bilang tagapagligtas at si Jesus bilang Panginoon ay ang dalawang mukha ng isang sintimo. Hindi mapasa atin yung isa na wala yung isa. Tuwiran na sinasabi sa Roma 10:9, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sino si Kristo? At bakit natin isinusuko ang ating buhay sa Kanya? Una, siya ay Diyos. Siya ang ating manlilikha dahil lamang sa katotohanan ito. Karapat-dapat lang na buong-buo ang pagsunod natin sa Kanya. Kolosas 1:16. Tunay na kamangha-mangha. Gusto niyang makasama tayo at masiyahan tayo na kasama natin siya. Mahal na mahal niya tayo, kaya ibinigay niya ang sarili niyang buhay upang bayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Roma 5:8. Ang pagmamahal natin sa Kanya ang ating tugon sa pag-ibig niya. Wala nang ibang makapagbibigay ng kapayapaan at kagalakang ibinigay niya sa atin. Juan 14:27. Nais niya tayong baguhin ng tunay upang higit tayong maging katulad niya. Pilipos 3:21. Paano tayo hindi magpapasakop sa Kanya sa gayong kahangahangang persona? Maaring sang-ayon tayo na upang maging isang Kristiyano, hayaan nating maging Panginoon ng ating buhay si Jesucristo. Ngunit kailangan nating iugnay ang kamalayang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kapanganakang muli o pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugang ipagsasabi lang natin ang tungkol kay Kristo. Mas mahalaga na tayo'y maging tulad niya. Higit pa ito sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol kay Kristo at sa pananampalataya. Sa halip, ito ay ang tunay na pagkakaunawa ng ating puso upang ipamuhay natin ang kaalamang ito. Upang makita natin kung paano maipamumuhay ang pagiging Panginoon ni Kristo, tingnan natin ang iba't ibang bahagi ng ating buhay na binabago ng Diyos kapag naging Kristiyano tayo. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Iniaalay po namin sa iyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus.